tayo sa ano. Dito yung dating LTO dito. Pagkapat napalipat doon sa may farm na papunta doon. Dito yung opisina ng ano. Nagkaroon tayo ng problema dito. Pinaanak ko siya. Computer box ang problema niya. Kaya pinatayos na. Ito yung itsura ng ano, ng park ko. Side niya. Tabi ako dyan. Yan. Dito. Ayan ang itsura mga kabote. Yes, good morning sa lahat mga kabosing. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel at almost 1 week na naman wala tayong vlog. So good morning po sa inyong lahat mga kabosing. Today is Friday morning at 9:20 na ng umaga. So ito lang muli ang ating pagkikita mula ng last vlog ko, last week pa. Kaya mga kabosing, at naisipan ko po mag vlog ngayon dahil mayroon po tayong importanteng lakad ngayon kasama naman ng ating lumang sasakyan, yan si Bumblebee. So gusto ko rin share sa inyo mga kabosing, araw na to ay isa sa pinaka-importanteng araw para sa mga memories ko kung sakasakaling dumating yung panahon, dahil 2 days po tayo may trangkaso mga kabosing, kaya hindi tayo nakakapag video, at siyempre naging abala din tayo. At ayun, kung kaya lang tayo napatigil ng pagtatrabaho dahil nagkaroon tayo ng trangkaso kahapon, ay medyo umpisa akong lumabas ng bahay at kailangan may bilhin tayo na gamit sa talyer sa shop dahil may materials tayong bibili. So kahapon ay alauna ako lumabas pagkatapos ng lunch. So ginamit natin yan at timban. Sa hindi inaasahang pangyayari mga kabosing, ay 3 dekada na ako dito sa dito sa lugar na to, ay kahapon lang nawalan ako ng nadukot dito sa aking sasakyan. Ito ang aking wallet. Yan. Ganyan na itsura niya mga kabosing. Kasi ako masyadong may pagka burara naman sa gamit. Ito kasi hindi ko inilalak pag dito lang mga kabosing. May pagka burara dito sa gamit ko. So yung pagkapasok ko ng materyales sa shop, sa aking garahe, naiwan ko yung aking wallet dyan mga kabosing, saka cellphone magkatabi. Siguro mga 10 minutes lang ako sa loob. Wala pa. 5 to 10 minutes. Pagbalik ko, wala na yung, dito ko na nalaman na wala na, kasi natitira na yung aking cellphone. So ang laman ng aking wallet ay mahalaga mga kabosing, at number 1 ay ang aking lisensya na kailangan ko araw-araw. Hindi po pwede tayong walang lisensya dahil araw-araw po tayo ay nagmamaneho. Yun, mahalaga yun talaga sa lahat. Yung TIN number ko, pero yun naman yung napapalitan So ngayon tayo mga kabosing ipupunta ng LTO para tayo ay magpa-duplicate o kumuha ng affidavit of loss, kasi mahalaga po yun pag nawawala ang ating lisensya, lalo kung ID o lisensya, dahil yan po ay pwedeng magamit. Halimbawa nanakaw po, pwede pong magamit yan ng ibang driver at magamit sa mga illegal na trabaho. So kinakailangan po natin kumuha ng affidavit of loss, then magpapa-loss license tayo, kukuha tayo ng duplicate ng lisensya. At sa tingin ko naman, tutulungan ako na aking kumare. Ay ngayon na may makukuha ko uli, at gagastos tayo ng siguro lahat-lahatan mga 2,000 mga kabosing.
dahil hindi katulad ng araw na mura lang eh. So masyado rin man kasi ako naging kampante sa aking mga gamit katulad yan, oh. Diyan lang nakalagay ang mga kabossing, magkatabi yan, oh. Ayan, dyan. Tapos yung wallet ko dyan. Ibinaba ko yung hinili ko materials dito. Pumasok ako sa loob ng garahe. Siguro 5 to 10 minutes, pero walang 10. Pagbalik ko, diretso na ako dito. Nakitulay yung aking cellphone. Yung wallet ko wala na. So ibig sabihin, may nakadukot dyan sa bintana. So mga kabossing, kaya alam ko dyan nawala dahil mga masama yung pakiramdam ko. Pagkasakay ko dito kahapon, nung bumili ako ng materials, nakiusap ako sa kilala kasi ako doon sa sa upholstery. Hindi na ako bumaba. Bali iniabot ko na lang bayad, then iniabot na lang din yung upholstery na materials sa loob. Meaning pagkagaling ko doon, diretso na ako dito na ako bumaba sa garahe. Kaya alam ko wala akong binabaan. Nakapagbayad pa ako ng pagbayad ko, ito pa yung sukli, oh. Hindi ko nilagay sa wallet. Ayan. Kaya kinakailangan kong kumuha ng lisensya ngayon, yung kasibihan bago tayo mag-ingat pag nangyari na. At siguro naging kampante lang talaga tayo, pero sinik ko rin naman sa CCTV dito, wala akong nakitang dumaan kasi dito sa aming street na to wala masyadong dadaan. May nakita lang kami, mga bata, kasi kung matanda yung mga kabossing, pati cellphone ko dala eh. Wallet lang talaga pinanriya. Pero syempre kahit mahuli mo yon, mapera na lang talaga, kasi may nakita kami, may lang, suspect lang, mga bata kasi, pero hindi naman dumaan lang eh, hindi naman sa akto. Kaya kuha na lang tayo ng bagong mga kabossing. Salamat naman at hindi ko dadala yung mga ID ko doon mga kabossing. Nandun lang yung lisensya ko at saka tin number, saka counting cash mo, siguro mga more 3,000 pesos, pero okay lang yan. Yan ay nagiging kasabihan lang talaga mga kabossing, kaya kailangan mag-iingat pag nangyari na. Isipin mo 3 dekada pakalat-kalat lang yung limit ko kasi maiwan dito sa sasakyan ko, ang wallet ko, mga gamit, pero awa ng Diyos wala. Natsyempohan ng mga kabataan, o di yari ka. So ngayon ay kukuha tayo na magpapalos license tayo, kasi mga kabossing, share ko lang, hindi po basta-basta ang mawala ka ng lisensya, lalo kung nanakaw o nalaglag, dahil yan po ay napakadelikado. Number 1, kung minamalas-malas ka at nagamit mo yung lisensya mo sa mga ginagawang hindi magandang gawain o mga illegal na trabaho, siyempre makukuha yung lisensya mo, ikaw yung primary suspect doon. So kung meron kang affidavit of loss after na mangyari, then yun na rin ang purpose ko dito, kaya ako binalag to, para at least kung may gumamit mo ng cellphone ng aking lisensyang yon, ito ang katibayan ko na nawala talaga yung December, ano ba na ngayon? December 4 yata ka, December 5 na ngayon. Hindi ko alam kung 4 ba ngayon. Teka, tanong ko nga. Para tayo siguro. Ano bang date ngayon? Anong date ngayon? Kahapon, December 4. So kahapon na December 4 nung mawala. Ngayon lang tayo kukuha ng affidavit of loss. Yan din ang purpose ko mga kabossing, kaya ako ito binalag. Medyo masama pa rin sa karamdam ko eh. Kailangan ko kumilos, kailangan ko kasi lisensya. Yung isang araw na
nawalan lisensya ako, talagang along pigit na ako. Pero kung may lisensya, hindi pa ako sana lalabas. Ano ba sinasabi mo nandiyan ang motor ni Joel? Hindi, kanya yan doon sa driver ng 13. Yan mga kabossing, dito na tayo. Bagong mga kabossing, wala akong wallet. So nagmaneho tayo ng ng sasakyan kahit may mga duplicate ako dito mga kabossing. Ayan, may mga duplicate ako dito. Tingnan ko. Ito yung wallet ko pambabae mga kabossing. Yan. Yan. Lisensya ko. Ayan. Lisensya luma. Ayan. Oh. Gamitin natin ito mga kabossing. So yan, dyan nawala yan mga kabossing. Dyan. Pinarada ko dito sa side na to. Bale, dito nakatabi siya sa left side. Papunta dito. So ibig sabihin may nakadaan. Nakita siguro may wallet. Siyempre pagkakawatan, hindi pa liligtasin yan mga kabossing. Kaya ginawa niya. At andito na yung cellphone ko. Ang tingin ko mga kabossing, hindi talaga legit na nakaw. Ang tingin ko bata eh. Kasi kung matanda yun, pag itirisa masyado yung cellphone, kasi hindi mo siya nakakasigurado kung may laman yung wallet o wala eh. Yun, ginawa niya yung wallet. Problema, lisensya ang nadaan. Kaya mahalaga sa buhay ko yung lisensya ko. Yun ang buhay ko eh. Malapit lang naman mga kabossing ang kukuhaan ako dyan lang sa may Imos. So kailangan mamaya naman ay na tayo. Pagbalik natin may mga naman tayo, may mga papeles na kukuha tayo ng duplicate na lisensya. Yung pakiramdam mo kung mga kabossing ang gaan. Parang lutang pa ako kasi nga hindi ako kumakain ng nakaraang araw. Parang bingi. Dahil may sipon ako. Para bang sipong lubog. Sumabay pa yung asebi ko. Grabe. Tapos na-stress pa ako kahapon dahil nga nung pangyayari. Second time ko nang nawala ng lisensya mga kabossing sa tagal ko may lisensya. Yung una matagal na, siguro 17 years ago nang mawala, at yun naman ay nalaglag sa kalsada. Ito naman ay talagang may kumuha. Yan. Yung hitsura pa naman ng wallet ko dahil ang daming nakubot, makapal. Wala siguro malaking pera. Pero laki na rin yun. 3K plus. Hindi ko alam mga kabossing kung magkano ang laman nun, kasi sa totoo lang ang misis ko ang naglalagay ng pera sa wallet ko. Hindi po ako naghahawak ng pera sa amin, yung misis ko. Kaya nilalagyan po niya ng pera yung mga allowance na kasi nga ultimong aalis ako mga kabossing, hindi ko po alam kung magkano ang laman ng aking wallet. Sabi ko, ba't mo naman nilagyan ng 3K? Sabi ko, konti lang naman bibili ko, mga 500 lang ang bibili ko. Wala pa, wala talagang paalis siguro yung perang yun mga kabossing. Para doon sa kumuha, kung ikaw naman gustong edad na, alam mo pagdadaan
bossing, talagang sinadya ko itong i-vlog to dahil para may ebidensya tayo na nawala po ang lisensya talaga at tayo po ay magpapaduplicate. Mamaya andyan naman yung driver ko, papasama na lang ako, then pagkapahatid ko sa dyan sa LTO ay pauunahin ko na siya, magtatagpo kami dyan para siya magmaneho. Dito tayo lang sa looban. Malakas ang kutob ko mga kabosing, mga bata kasi kung matanda yun isasama na yung cellphone kung siya nag-interest sa wallet na hindi niya alam kung may laman ba o wala, yung cellphone sigurado na yun, kahit mahinang klase mabibili ng salpiko. Yun mga kabosing, bala ko talaga yung aking garahe kasi walang CCTV, so paralagyan ko na ng CCTV para at least may idea ako na yung mga gumagalaw doon sa mga gilid ng garahe. Ang may CCTV yung bahay ko doon sa kabila kong bahay, pero itong garahe talagang hindi ko pa nalalagyan, so kaya ko lang malalagyan mga kabosing. Kaya nangyari yun, iba kasi pag may ano may CCTV. May experience na kami na yung aming doorbell ay pinaglaruan ng mga teenager, nahuli sila dahil sa CCTV. Saka pag may mahalaga mga kabosing ng CCTV dahil pag may mga hindi magandang pumapasok nag-aalarma yung aming CCTV. Nag-notify sa cellphone. So mga kabosing, about nga pala doon sa bahay ko sa Batangas ay 1 week na akong hindi nakaka-uwi. Yun nga, dahil yun, nagkaroon tayo ng katrangkaso tayo, medyo mahina akong kumain. Yun din ang rason kaya hindi rin tayo nakakapasyal sa ayun ang mga kabosing, hindi tayo nakapasyal doon sa bahay sa Batangas dahil nakatrangkaso nga ako. Siguro isang araw na lang o sa next week na lang, hindi ko alam kung anong siguradong magulo na ulitan, madumi. Uwi lang tayo minsan pagka Sabado at Linggo yan. Ayun mga kabosing, dito na ako to sa Imos mga kabosing. Iniwa ko na yung driver ko sa Pantares at ako na nagpaneho, malapit na naman kaya kailangan ko pang magpa-medical mga kabosing. So ako naman ay tinutulungan ng kilala ko sa LTO, kumari ko yun, kaya wala naman, hindi naman ako mahihirapan. So yan, magpapamedical muna tayo bago tayo ulit makapag-duplicate na lisensya. Then kuha tayo na affidavit of loss mga kabosing. Dito yung dating LTO dito, tagamat na palipat doon sa may part ng papunta doon. Dito na yung opisina ng
tutulong sa atin para matabilis yung pagpapaduplicate ng ating lisensya. Kaya ay buhay. Ang kaburaraan kasi hindi nawala. Kaya ito, nag-aabala tayo. Abala na, gastos pa. Tawagan natin. Medyo nilalagnat ako pag patanghali. Sa umaga pag-isip ko medyo okay naman. Kaya lang may sipon akong lubog na hindi lumutang-lutang siguro. Kaya masakit yung ulo. Sabi sa akin magpapamedical muna daw ako bago magano. Gawa na una muna pa gawa ng affidavit of loss, license loss. So yan mga kabossing, at ano, baka matagalan tayo umuwi ng Batangas dahil yun nga, may mga nakasikaso rin ako. Then kinakailangan ko munang tapusin. So yun, yung bahay naman ay mapaghintay. Kaso ang tingin ko sa bahay na yun, kada isang linggo hindi mo mapuntahan ay talagang nagdudumi mga kabossing. So balita ko naman ay may kuryente na daw, may sarili ng metro. Ano, may ayusin lang. So siguro isang araw na lang. Mas priority natin yung ano, yung trabaho natin dito. So yan mga kabossing, ang silbing aral din talaga pagka may pagkaburara ka talaga sa gamit. Siyempre kung hindi ko naman naiwan yun doon, wala naman kukuha doon. Eh wallet yun kasi ang unang papasok doon sa isang tao, lalo kung may ugaling kumuha ng di kanyang sarili, ay yun talaga. Pasalamat na rin ako mga kabossing, hindi nakuha yung cellphone ko kasi kung nakuha to, lalo ako mahihirapan. Nandito lahat yung kontak ko, yung mga snip kong mga ano, papeles, kung ano pa man, nandito sa lahat ng ano, nakapile dito mga kabossing. Kaya mahalaga dito yung cellphone ito. Yun na lang ang pagpapasalamat ko, kasi kung ito yung nawala pa, lalo nang ano, ito mga kabossing, talagang hindi ko pinagaganda ang casing dahil para ano, mistulang mumurahin. Ayan. So yun, advice ko lang sa mga kabossing natin dyan, maging masino po tayo at kaunting ingat. Sa panahon ngayon talaga wala ka ng lugar na dapat pagtiwalaan. Basta kahit na nasa bahay na nakawang ka pa, yung pa namang nakapakalat-kalat sa ano, sa kalsada. So ayan nga po yung itsura niyan. Nandito yung ano, wallet, dito yung cellphone, siguro nadukot dyan. So talagang hindi mo naman iisipin na makukuha, malalaglag sa akin kasi nung nakita ko, diretso naman ako dito. So ayun, buko na lang tayo at hintay lang natin yung ano, yung kakilala ko, kumare ko, para mapabilis yung pagkuha natin ng duplicate ng lisensya. Talagang di maaari tayong walang lisensya At mga kabossing, share ko rin na hindi rin tayo makaka-attend ng Christmas party ng Sorweb family dahil unang-una hindi rin tayo pwede magtagal ng ganon. Alam naman niyo pag nagawi ako dito sa Cavite, sa Batangas, sarili ko ng bahay, hindi rin ako nakakatagal. Kaya baka ano, hindi rin tayo makadalo ng ayos. Kaya mas nagsabi na rin ako kay Kapanalig na hindi ako makaka-attend.
ng Christmas party. Bagamat may contribution kami, ay nag-contribute na lang ako at yun na lang, hindi na ako sasama. So hopefully maging masaya na lang yung yung Christmas party ng Seward family. Ayan. At malapit na yung Pasko mga kabosing. Merry Christmas sa inyong lahat. At sana po ngayong Pasko ay maging masaya at masagana yung inyong Pasko. Malapit tayo ng 2026. So para sa akin ang 2025 ay hindi po naging magandang taon sa akin. Ang dami ko pong na-encounter ng mga taong di ayos. Yan. Tapos ayun lagi din po tayong nagkaroon ng karamdaman, kaya basta hindi siya okay lang. Salamat din tayo sa mga blessing na natanggap natin, pero as compare sa ibang mga taon ay masasabi kong survival na lang, at ang daming nakaka-stress lalong pangyayari. Kaya kung ano man ang ating matanggap ay pasalamat na lang tayo mga kabosing. So ayun, hopefully maging masayang Pasko nyo at kasama pamilya. Then this coming year 2026 ay maging maayos tayong lahat mga kabosing. Mga kabosing, dito tayo sa may Robinson Inn. Dito ako magpapa lost life. Nagamo ko yung kumare yung mag-aayos. Saan ba yung floor lang? Third floor? Hirap talaga nawawala yung lisensya. Nakahirap. Nakakuha na kami ng ano yun ito, tawag ito, ino-notarize pa yung habit-habit of loss. Ano ka na-authorize na? Hindi na. Naka-notarize na, wala pa tayong bayad. Second time na akong nawalan ng lisensya mga kaboss. Siguro mga 16 years ago na. Sa dalawang beses na ako mag-lolos license. Nang dahil sa kaburaraan. Saan ba yun? Mapapagpigay na mapasero? Hey po, sir. Love you. Love you, ma'am. Kita? Love you. Ma'am. Kaya mga bossing, at nakakuha tayo ng lisensya. Ayan o. Nakakuha na tayo o. At madali lang naman kumuha dahil ngayon nga may tumulong sa atin sa pag-ayos, pagpapalos license. Talagang magkaroon tayo ng ng aral ang huwag maging burara. Kasi pasalamat pa rin ako at hindi nakuha yung cellphone. Kung nakuha yung cellphone ay lalong malaking pera yun. Tapos andun pa lahat yung contact. Yung lisensya, alam ko naman na maduduplicate yun. Makakuha ko ng panibagong lisensya dahil nakaranas na ko isang beses. Siguro nung mawala yung yung bag ng driver ko, hindi ako makapaniwala kasi wala namang masyadong takot sa akin. Talagang kahit saan lugar, kahit nga sa bundok kayo may magnanakaw na dito pa naman sa syudad. Kaya
grabe, minsan nakapatanon ka na lang sa taas at yan o, traffic dito sa Imos. Ang totoo, nawalan ako ng license ng 24 hours. Wala tayong wallet mga kabosing. Wallet ito ng babae, wallet ng misis ko. Kaya ito, dito muna tayo. Hindi talaga tayo pwedeng walang lisensya. Dahil araw-araw halos ako ay nagmamaneho. Yun ang isa sa dapat ingatan natin mga kabosing. Pag nawawala yung ating lisensya, dahil ang lisensya ay pwedeng gamitin ng ibang mga masamang loob, pagka yung magawa ng krimen na gagamitin sa pagmamaneho yung lisensya mo, siyang ipapakita, siyang makikita. So kung may katibayan tayo mga kabosing na tayo ay talagang nawala ang lisensya sa date na yon, so makakalibre tayo sa kalaboso. Dahil ngayon, sa panahon ngayon ay napakarami ng nagagawang kalokohan ng kapwa-tao natin. Dahil siguro sa hirap na rin ng buhay at talagang mayroong mga taong mapaglamang talaga na gusto nilang kumita ng sa illegal na pamamaraan. Kaya sa panahon ngayon mga kabosing ay dapat magiging maingat tayo sa lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. So yan na nga ang isang pangyayari na dapat ipag-ingatan natin. Yung isa pa rin yung wag tayong magbibigay ng impormasyon sa ating pagkatao, lalo sa mga ID. Dahil ngayon ay marami na nakakagawa ng kalokohan talaga mga kabosing. Hindi ka po, lalo sa social media, hindi ka pa pwede magbigay ng impormasyon sa sarili mo. Minsan na rin mga kabosing, nagawa na rin ako ng ang tawag dito ng hindi maganda sa Facebook, sa FB account ko. Kaya nung nangyari yun ay saka ko lang naisipan na i-lock yung aking Facebook para hindi makopyahan ng mga litrato, ng mga picture. Ayan. Isang mahalaga din mga kabosing ay ang mag-lock ng yung Facebook account. Dahil pag open yan for the public, wala, maraming nakakopya ng mga picture mo, maraming nakikita ng mga ginagawa mo kaya araw-araw na pamumuhay. Kaya advisable mga kabosing ang mag-lock ng Facebook mo, account mo. Yan ang aking payo. Siguro yung ako, wala akong balak mag-lock niyan mga kabosing, dahil yun nga, nagbablog tayo para then baba-install tayo para at least makita ng tao na wala tayong tinatago. Pero hindi sa lahat ng bagay kinakailangan nating ilabas mga kabosing, dahil yun nga mga high-tech na pamamaraan ng mga kawatan ngayon mga talaga. Kaya mag-iingat po tayo. Yan, nagkaroon na po ako ng karanasan dyan, kaya lately na lang siguro, mga wala pang isang taong na naiilak ko yung aking Facebook. Kaya dun sa mga mag-stress ng aking FB ay nakalak po siya. Kaya kung kayo magtataka bakit ko ilak, nagkaroon na po ako ng karanasan dyan sa Facebook account to na nagawa ng kalukuhan yung aking Facebook. Kaya inilak ko yan. So malaga talaga na ilak mo ang iyong Facebook mga kabosing. At the same time, pag nawala yung ID mo, lalo kung lisensya, ay kinakailangan mo na i-report o kumuha ka ng affidavit of loss para sa katunayan ay mapapatunayan mo kung gamitin man yan sa ibang date
ay doon na malalaman mo na hindi na ikaw ang may hawak ng dati mong lisensya dahil yun ay nawala o nakuha o nanakaw mga kabos. So yan, at yan naman ay advice ko lang sa ating mga kabosing dyan. Yan ay mahalaga po talaga. So yan mga kabosing, at dinaanan ko lang yung isa kong unit dito, Ford Ranger. Nagkaroon tayong problema dito. Dinaanan ko sa shop. Computer box ang problema niya, kaya pinapaayos lang. Kaya tayo mga kabosing. Kala kasi umandar na kasi pumasok na sa loob eh. Hindi pala, inaayos pa rin pala. So kahapon nang pumunta nang dumating ito yung itsura ng ano ko, ng park ko. Ayan, sa side na yan, tumabi ako dyan. Ayan, dito. Ayan ang itsura mga kabosing. So naiwan kong wallet ko doon. Dito yung cellphone doon. Then bumaba ako. Yun, nadali na. So mga kabosing, ang bago dito ay lagyan ko ng CCTV dito sa side, sa poste na to, na nakaharap dito. Then sa loob, dalawa pa rin sigurong CCTV. So mahalaga din ang CCTV dahil at least malalaman ko kung anong ano, kung sino-sino yung mga pumapasok dito. Ito, ang garaheng ito ay nasa 3 taon pa lang, kaya hindi ko na asikaso ang paglalagay ng CCTV. So ngayon, dito ko may nangyari, kaya 2 times na sa labas. Yung isang driver ko nakuha ng din bag, kaya lagyan ko ng CCTV. So yan. Ano, nagbabaping na? So yan. Ito, binisita ko lang kahapon. Ayan mga kabosing, at nakauwi na tayo. Yung aking video na yan, at least nakapag video tayo ngayong week na to. So sadya kong ibinalag to para at least talaga maging silbing aral din sa mga nawawalan ng lisensya. So ang requirements po pag nawawalan ng lisensya ay ang pinakamahalaga mga kabosing ay meron kang Xerox ng lisensya mo para hindi na i-trace kung sa computer. Once na may Xerox ka, madali yung ka na kumuha ng duplicate niyan. Kasi titingnan lang, babasahin yung dating lisensya mo at madali nang makakuha ng panibagong lisensya. So ang requirements ay affidavit of loss, then dapat may ID ka, yan, valid ID kang isa, then yun, kung maaari meron kang Xerox ng dati mong lisensyang nawala, at pagka ganon madali kang mabigyan ng panibagong lisensya. So yan ay magiging silbing aral at maging maingat sa mga gamit mo, sa mga gamit natin, yung mga mahalagang gamit natin. Ayan mga kabosing. So marami pa rin tayong dinaan ng mga gawain. Binisita ko yung unit ko doon sa Taguer, yung isang may issue kong Ford Ranger na pick up.
Then nagpa-vulcanize pa tayo ng ano, ng gulong ng unit nating ano, re-restore mga kabusing. So hindi ko nakahabaan tong vlog nito mga kabusing, at least nakapag-update ako sa aking ano, sa aking channel. So hanggang sa muli mga kabusing, sana isinamahan nyo ako sa video na to. At yes, until next video na lang mga kabusing, bye bye.